Grabe naman, may manliligaw ka pala, di mo man lang nakakwento sa amin. Napaamang ako sa sinabi ng isa sa mga katrabaho ko. Nandito kami ngayon sa may cafeteria para magtanghalian. Balita ko nga, gwapo daw sa kayayamanin. Panggagatong pa ng isa. Ilang araw na rin mula nang biglang sumulpot sa harap ng academy si Rafael at hinatid ako sa bahay. Biyernes ngayon at magdadalawang linggo ko na ding hindi siya nakita. I mean, matagal-tagal na rin nang biglaang sumulpot ito sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko ay kasing bilis ng paglaho niya na parang bula. Hindi naman sa nag-assume ako pero nakakapagtaka naman talaga ang bigla niyang pagsulpot ng araw na yon. Pero isa lang ang masasabi ko, ang pagkikita naming iyon ay talaga namang naapektuhan ako ng sobra. Even the people who knows me at nakasaksi ng pangyayaring yun ay naintriga na akong susumahin na hindi naman dapat gawing big deal. Porke ba, gwapo at magara ang sasakyan ng isang lalaking sumundo sa teacher may something na? He's not my suitor. Actually, noon lang rin ulit kami nagkita. He's from Manila. May ginawa lang siya dito then he coincidentally saw me na nagpapatila ng ulan dyan sa may shed. And as his old friend sinabay na niya ako kasi umuulan daw para less hassle sa part ko. Naman ang mga kasamahan ko sa table pero halata pa rin hindi naniniwala sa sinabi ko. Kahit ako naman, hindi naniniwalang coincidence yon pero ano pa bang dapat kong isipin, hindi ba? O sige na nga, basta bukas ha, susunduin ka namin para sabay-sabay na tayo pumunta sa art exhibit. Baka doon mo na makilala ang man of your dreams. Sabay, hiyawan nila. Napailing na lang ako. Sabi kasi nila sa akin sa ganda ko daw na ito wala silang nababalitaan o naririnig sa akin na may boyfriend o maniligaw man lang ako. Sayang naman daw ang freshness ko. Sus, kung alam lang nila na hindi ko na kailangan ng kahit sinong lalaki para maging masaya at makulay ang buhay ko. Si Charlton Sebastian ang nagbigay sa akin ng rason para ayusin at ipagpatuloy ko ang magulo kong mundo. He makes me a better person. I am actually planning to go home again after kong umattend sa exhibit dahil nagtatampo ang baby ko. He's been calling me every night before he sleep para sabihin miss na niya ako pero good boy pa rin daw siya sa nana niya kaya umuwi na daw ako. Masaya ako na kahit papano ay nakakaintindi na siya sa murang edad niya and at the same time parang pinipiga ang puso ko pag naiisip na lumalaki siya nang hindi ako kasama. Parehas kami nahihirapan sa sitwasyon namin ngayon pero alam ko naman na maayos ko din ang lahat at hindi ko nakakailanganin pang magtrabaho sa malayo. I am super excited! Balita ko may mga bigating tao rin na dadalo doon lalo na't inorganisa yun ni Sir Raven. Raven Montemayor is one of the most handsome and rich bachelor in the country. Isang kapampangan ng kanyang ina kaya naman dito niya napili na idaos ang tao ng art exhibit ng mga famous at nag-uumpisa pa lang ng mga pintor sa bansa. Hello, Savvy? How's your day? While applying my night skin cream ay nagpi-FaceTime kaming dalawa. He's already lying on his bed, drinking his milk on his baby bottle. Mimi, want milk? He requested as I tap him gently. Okay, wait for me, okay? He just nodded and hugged his pillow. I wish we could have a lot of times like this. Pagkabigay ko ng gatas ay ininom niya ito at inabot ang kamay ko para magpapampam ulit. His simple gestures reminds me of how he longed for me. Pagbabig ka na? Mag-stop ka na mag-milk, I asked as he drank the last drop of milk on his bottle. No! Pagtutol nito at inabot sa akin ng bote. He then sat, make a very sad face and look at me with his puppy eyes. Want to drink milk forever? And pled. I almost laughed on his reaction. Really, forever? He nodded many times with conviction. Sa bottle or sa glass? Bottle! Pasigaw nitong sabay. Tuluyan na akong natawa at tumango na lang. I then lay down on the bed at marahang pinalo ang tabi ko, signaling him to low down. He then hugged me tight and closed his eyes. Happy! Nana cook adobo! I can sense na inaantok na ito pero pilit pa rin pinipigilan dahil nag-uusap pa kami. Miss you, Mimi? Napangiti naman ako at tumango. Miss you too. Sleep na. It's already bedtime.
He shrugged at inalis ang bote sa pagkakasubo sa kanya. Go home, please. He then cried and got the phone from his nana's hand. I stopped myself from crying and touched the screen of my phone. Okay, I will go home the day after tomorrow basta mag-sleep ka na ngayon. Mabilis itong tumango at binalik na kay mama ang cellphone. Maayos itong nahiga at niyakap ang pandang stuffed toy nito. Napatawa naman ako nang nag-flying kiss ito at pumikit na. Sabay kaming natawa ni mama sa ginawa ng anak ko. Gustong gusto ka na talaga niya ulit makasama. Araw-araw niyang sinasabi sa akin na kami na lang daw ang pumunta sa'yo at dyan tumira para tabi na kayong matulog at sabay kumain. Pagkakwento nito at di ko maiwasan na maisip na dito ko na lang kaya sila patirahin. Uuwi po ako dyan bukas or baka linggo. Depende kung anong oras matatapos yung pupuntahan kong event. Pag i-inform ko, ngumiti naman ito at tumango. Masaya akong makita na nagkakaroon ka na ng mga kaibigan, anak. Mabuti na rin yan na inaaliw mo na rin ang sarili mo at hindi binuburo ang sarili mo sa trabaho. Kailangan mo rin ng oras para sa sarili mo. Tumango naman ako at nagsabing sinusubukan ko nang makipag-interact sa ibang tao para na rin mag-set ng example kay Savvy. Kapansin-pansin kasi ang pagiging ilag nito sa mga tao. Kami lang dalawa ni Mama ang kinakausap at nakakasama nito at ayaw kong maging katulad niya ako noong kabataan ko. Pag pumasok na siya sa school, ayaw kong mag-culture shock siya. I want him a better childhood than I had. At exactly 7, ay ready na ako sa event. Isang simpleng mint green maxi dress ang suot ko at sling bag. Nag-apply din ako ng light makeup at in-straight ang buhok ko. Wow! Ang ganda mo naman, Ma'am Mindy. Mandy pala. Pagpuri nila, ngumiti naman ako at nagpasalamat. Naku, super excited talaga ako ngayon. Ako rin? Matagal-tagal na rin kasi simula na lumabas tayo magkakasama at for the first time, kasama si Ma'am Mandy. Matagal na kasi akong niyayaya sa mga lakad nila and I am really happy na kahit lagi akong tina-turn down, ang mga invites nila ay hindi sila nag-stop until mapapayag ako. I am happy to find colleagues na genuine at talaga namang friendly. Bale, 2 kotse kami. 4 kami dito sa unang kotse at 3 naman sa pangalawa. Inabot ng 1.5 oras ang biyahe namin pero hindi naman ako na-bored dahil sa kwentuhan namin. Pagdating sa venue ay madami ng tao at may media sa entrance. Mapapansing bigati ng event dahil sa ambience ng lugar at sa mga taong dumalo. Isa sa mga kasamahan namin sa department ang organizer kaya naman nagkaroon kami ng pagkakataong makapunta. Eksaktong 9:00 ng gabi na magsimula ang programa. As usual, mga kilalang personalidad ang panauhing pandangal dahil hindi lang basta art exhibit, kundi isang charity event din para sa mga bata sa ampunan. Nakadisplay sa bawat sulok ng lugar ang mga nagagandahang paintings. Talaga namang nakakabighani ang kanilang mga obra, kaya bago matapos ang gabi ay may gaganapin pang auction. Magkakasama kaming naglibot at tumingin sa mga paintings roon hanggang sa mapansin ng isa sa mga kasamahan ko ang isang painting na talaga namang nakaka-curious. The girl has 2 different face. Magkaiba ang emosyon nito. Ang mata ay mayroong magkaibang damdamin na masasalamin. Ganon din ang labi nito. Ang kabilang parte ay nakangiti ngunit ang mga mata ay wala kang mababakas na emosyon. Samantalang ang isa ay matang nagtatanong at labing kay putla. Restroom lang ako. Paalam ko. Wait, sabay na ako. Sabi ni Liza, isa sa mga masayahin kong co-teacher. I am really happy na kasama ka namin ngayon. We always want to befriend you, kaso parang ilag ka palagi. Napangiwi naman ako ng bahagya dahil alam kong umiiwas talaga ako sa kanila noong mga unang buwan ko sa eskwela. Pasensya na kayo, hindi lang kasi talaga ako ganoon ka-friendly na tao. Paghingi ko ng tawad. Ano ka ba naman, Mandy? Oh, first name basis na tayo ha? Okay lang yun. Sa tingin din namin ay nag-a-adjust ka pa lang noong mga time na yun, kaya pinush pa namin ng very, very light. I sometimes wish na kasing jolly din nila ako kasi ang bilis makagaan ng loob yung mga taong positive lang sa buhay. Parang sa isang bansa lang yan, when people always express and spread hatred and negativity, the more na magwo-worsen yung situation.
Mga magmi-midnight na magsimula ang auction ng mga paintings. Sa totoo lang ay inaantok na ako dahil sa nainom kong wine. Hindi ko alam kung dahil sa alcohol content nito or sadyang hindi lang ako sanay magpuyat. Amidst of the program ay nahagip ng mata ko ang lalaking may hawak ng number 11. A very handsome man wearing a three-piece suit and looking at me intently. Napakurap ako at mga ilang minuto din ay nakipagtagisan ng pagtitig sa kanya. Napaupo naman ako nang tuwid ng umiti siya at kinawayan ako. Nag-iwas naman ako ng tingin at nakipag-usap na lang kay Liza. Hindi ba kayo mapapalayo yung kung ihahatid niyo pa ako sa bahay? Mag-taxi na lang kaya ako mamaya, nakakahiya kasi. Pagbubukas ko ng topic, si Liza kasi ang may-ari ng sasakyang sinasakyan ko kanina. Mabilis naman itong umiling at ngumiti. Ano ka ba? First time mo nga lang sa amin sumama saka friend. Gabing-gabi na. Hindi naman kami papayag na bumiyahe ka ng 10 oras, no? Mapano ka pa? Tumango-tango naman at napainom na lang ulit sa baso ko. Nararamdaman ko pa rin kasi ang mga matang nakatitig sa akin. Natapos ang auction ng masaya at maayos. May ilang pangyayari na talagang pinaglalabanan ng mga mamimili ang mga obra dahil sa napakagandang painting sa pisikal na itsura at gayon din sa kino-convey nitong meaning. Nasa may parking lot na kami nila Liza nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Lahat kami ay napatigas sa paglalakad at tumingin sa taong akala mo ay siyang nagmamay-ari ng mundo. He smiled at us, presenting his white teeth na papasampang toothbrush commercial. Mandy, sabay ka na sa akin pa uwi. Pag-aaya nito, binigyan naman ako ng mga kasama ko ng mga nakakalokong ngiti. Nako, wag na. Gabi na saka sa Manila ka pa. Tara na guys. Pagtanggi ko sana na maagap niyang hinawakan ng kamay ko para pigilan kami sa tangkang pag-alis. No, it's alright. Nag-stay din naman ako sa isang hotel malapit sa kondo mo. Pag-a-assure nito sa akin. Kung gusto nyo, picturean nyo yung plate number ng kotse ko and eto, wing calling card ko para mapanatag ang loob nyo na nasa mabuting kamay itong si Mandy. Kinuha naman ni Wesley ang calling card dito at sumama din sa parking space kung saan nakaparada ang kotse ni Rafael. Bye Mandy, ingat ka. Paalam nila sa akin. Text ka na lang pag nasa bahay ka na. Pogi, pakialagaan na lang yung kaibigan namin ha? Paalala pa ni Liza. Nakakapagpangiti pa ng sobra sa mukong na to. Habang tinatanaw namin ng mga kasama kong sumakay ng kotse, ay isunuot na naman sa akin nito ang suit nito. Malamig, baka ginawin ka. Sabi lang nito, pinagbuksan din niya ako ng pinto. Nagkita ulit tayo. Pagsisimula niya, tumango naman ako bilang sagot. Sobrang coincidence naman ata na sa tuwing mapapadpad ako sa Pampanga ay magkukrus sa mga landas natin. Parang iba na. Tumingin naman ako sa gawin niya. Anong parang iba na? Maybe, destiny na to. Natawa naman ako sa litanya niya at umiling. Hindi, nagkataon lang to. Tumingin naman ako sa gawin niya. Okay, sabi mo eh. At nagkibit balikat siya. Afterwards, he handed me his neck pillow. Inaanto ka na. Umidlip ka na lang muna tapos gigisingin na lang kita pag nandoon na tayo sa inyo. At dahil nararamdaman ko na nga ang matinding antok at ang pamimigat ng talukap ng mata ko ay tinanggap ko na ang neck pillow niya and dozed to sleep. Jealousy. Nakaramdam ako ng pagkasakit ng ulo ko, kaya naman sinubukan kong tumayo. Nagulat ako ng pagmulat ng mga mata ko at nasa isang hindi pamilyar na silid ako. What the? Good morning. Gising ka na pala. All smiles pangbati ng lalaki sa harap ko. Rafael is only wearing his boxer shorts, not minding showing off his 8-pack abs. Naku naman. Where's my things? Anong oras na? Tanong ko sa kanya tumayo kahit na parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Nasa may couch, sa may sala. Freshen up at kumain ka muna ng breakfast bago ka umalis. Padating na rin naman yung food na in-order ko for us. Tumango naman ako at pumasok na sa banyo. Ano ba namang kalokohan na nangyayari sa akin? Mabilis akong nag-mouthwash at naghilamos. Hindi ko naman pwedeng gamitin ang toothbrush niya at mas lalong hindi ako pa pwedeng maligo dahil wala akong ekstrang damit dito. Drink that after natin kumain. Ito pala yung gamit mo. May nagko-call sa'yo kanina pa pero di ko na pinakailaman kasi I respect your privacy.
Napabuntong hininga naman ako dahil buti naman at hindi pa rin niya gawain na makialam ng gamit ng may gamit kundi nagkandaletse-letse na. Sige, salamat pala. Alis na ako. Pagpapaalam ko dahil uuwi pa ako sa Nueva Ecija para puntahan sila Savvy. Wait, ihatid na kita. Magpapalit lang ako ng damit. Maagap nitong pagtutol at pumasok na sa kwarto para magbihis. Kinuha ko namang pagkakataon yon para tignan ang cellphone ko. There are missed calls and texts from my colleagues asking if I got home safely. Nagtipa naman ako para mag-send ng thank you at assurance na I am safe. Humingi na rin ako ng pasensya na ngayon lang nakapag-reply at dahil nakatulog ako agad pagdating sa bahay. Nakita ko rin ang halos 30 missed call mula sa mama ko. Kaya naman walang pagsusubali kung tinawagan ito. Nakadalawang ring lang naman at sinagot na niya. Hello. Rinig kong bati. Narinig ko malalim na pagbuntong hininga niya. Ay, natutulog. Iyak kasi ng iyak. Akala niya pagising niya ay nandito ka na. Napasuklay naman ako sa buhok ko. Sorry po. Ginabi kasi kami sa event kagabi pero pupunta pa rin ako dyan. Mamayang mga 12:00 siguro nandyan na po ako. Ganun ba? O siya, sige. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa anak mo. Mag-iingat ka sa pagpunta mo dito. Oh, sige po ma. I love you po at pwede bang pakilagay yung telepono sa tenga ni Savvy? Narinig ko naman ang paggalaw ng telepono. Hello, Savvy. Pauwi na dyan si mama ha? Sorry kung medyo tinanghali. I love you. Sabi ko na lang at pinatay ang tawag. Halos mapatalon naman ako sa gulat nang makasalubong ang mga mata ni Rafael na tila ba nag-aapoy sa emosyon? Problema nito. Sino yun? Tanong nito. Tumayo naman ako at nauna nang naglakad. Mandy! Oh, ano? Ba't ka ba naninigaw? As I placed my cellphone inside my bag. Tell me who it was. Napakunot noon naman ako. Damn it! That guy na sinabihan mo ng I love you. Huwag mo naman akong galitan, Mandy. Please answer me. Pagmamakaawa nito, umiling naman ako. Kailangan ko na umuwi. Madami pa akong gagawin. Mabilis naman akong naglakad palayo at iniwan ako sa hallway. Tingnan mo tong lalaking to. Nagsiselos ba siya? Kami ba? Bawal bang magselos ang isang tao pag walang label?